Meron tayong gagawin ngayon, no? Subukan natin gawin ito. 55 inches. Kung makita nyo, naka-plug in na yan, no? May power siya. Kahit pipindutin natin siya dito, sa ilalim kasi ang pindutan yan, ayaw niya. Kahit sa remote, kahit sa kanyang remote, ayaw. Okay? Ito yung kanyang model, oh. Kung makikita nyo, ang kanyang likod ay ganyan. Ngayon, ang sabi ng may-ari, mayroon nang tumingin ito. Kaya kung makikita nyo mga tornilyo niya, naka-plastic na dito sa labas, nakadikit. At ang sabi ng may-ari, yung tumingin daw, hinatulan daw ito ng motherboard. Okay? Bubuksan natin at malaman natin kung totoo ba na motherboard na problem. Yung kanyang loob, oh. Yan. Napakalawak ng loob. Okay. Kung makikita nyo ang kanyang loob ay kapiranggot lang ang laman. Isang power supply at isang mainboard. Okay. Plug in natin uli at magbo-voltage checking tayo. Dito muna tayo sa kanyang 12 volts. Mayroon siyang 12 volts. Dito sa kanyang 5 volts. Mayroon siyang 5 volts. Kabilaan niyan, may fuse siya. 5 volts. At dito sa may IC na ito, mayroon siyang 3.3. Okay, present siya. Dito naman tayo sa kanyang coil. Mayroon siyang 1.2. Sa kanyang memory, mayroon siyang 3.3. At sa IC na ito, mayroon din siyang another 5 volts. Okay. Present. Sa ilang IC, mayroon siyang input na 5 volts at may output siya na 3.3 pa rin. At dito sa okay, kumpleto na ang voltahe niya. Dito mayroon siyang 2.1, 3.3. Okay. Kung makikita nyo, itong isang switching IC na ito, dapat bago ito mag-power yung unit, dapat tsaka lang yung magkakaroon ng kuryente. Pero nagkakaroon siya ng kuryente, oh. Okay? Yung tester natin ay medyo nawawala sa sarili, kaya kung titignan nyo ay ganyan ang voltaheng lumalabas niya, oh. Okay? 3.1. Nagluloko siya, oh. Pero ito fix siya, oh, 3.3, oh. Okay? Tapos dito sa kanyang sa pang IC 3.3, may 5 volts din siya dito at may 12 volts din siya dito sa kabilang IC. Okay, mga kabuting-ting, sa tingin ko IC, ang problema naman ito, malamang ito na ng mga CPU IC. Itong CPU IC na naman ang problema nito. Nag-iinit siya, oh. Ewan natin kung bakit nag-iinit. Baka may katabi yan. Kaya nag-iinit siya. Baka may katabi siyang dapat kainit-init sa kanyang pakiramdam. Okay, diagnose. Motherboard. Okay, hindi na ako magtutrouble-trouble pa dito. Motherboard na ito, tingnan nyo, 1.9. Minsan nagiging 1.2 na dapat bago nagkakaroon ng voltahe yan, dapat nag-o-on na yung TV. Pero ang TV hindi pa nag-o-on, no? Kung makikita nyo, naka-standby pa rin siya. Naka-standby pa rin yung kanyang kahit na pipindutin mo yung
Pipindutin mo yung power supply niya, yung kanyang power switch niya, ito. Kahit pipindutin mo, kahit sa remote, wala ngangi. At saka yung ilaw niya, oh, makulimlim. Okay, tatawagan ko muna yung may-ari. Tatanungin ko kung gusto ba niyang ipagawa ito or hindi na. Kasi dapat mag-uusap na kami kung magkano ang dapat magastos niya sa unit na ito. Dahil ito ay walang power. Okay? Update ko kayo siguro mamaya unti. Tawagan ko muna. Tinawagan ko yung may-ari. At nag-usap kami. Talagang motherboard talaga ang problema ng kanyang TV. At naniwala naman siya dahil sa unang tumingin ng TV na ito, ayun din ang sabi. Kaya second opinion niya sa atin at naniwala siya na talagang totoo na motherboard nga ang problema ng TV. Ngayon, mga kabutingting, ang sabi ng may-ari ay baka pwede daw, total, kung papalitan na lang din lang naman ang motherboard. Kasi pinaliwanag ko sa kanya na ang motherboard, yun yung paraan para mabuo ang TV. At hindi naman yung nare-repair. Kaya, ang sabi niya, baka pwedeng magawang, kung magpapalit man daw ng motherboard, baka pwedeng magawang smart TV na itong TV na ito. Dahil sayang naman ang laki nito, 55 inches, tapos ordinary lang. Gusto nilang manonood ng Cocomelon, mga kabutingting, kasi may bata sila. Pag nanonood sila ng ganon, nagkakabit pa sila ng yung box na binibili sa online. Ang kaso, nakaapat na raw silang bili noon, lagi na nasisira kasi nag-u-overheat. Kasi yung bata, walang tigil ka papanood ng Cocomelon. Ngayon, sabi niya kung pwedeng gawin na itong smart para wala nang ibang ikakabit, kundi mag-play na lang sila ng TV na dapat nilang panoorin yung gustong panoorin nila. Okay, mga kabutingting, kung makikita nyo ang board na ito ay ordinary talaga. Kaya hahanap lang ako doon sa aking mahiwagang baul ng board na baka sakaling umakma naman sa kanyang pagmumukha. Diband ang brand nito. Maganda, Diband din ang ikabit natin para hindi naman magbabago ang tatak ng TV na ito. Okay? Hahanap lang ako. Ito na, mga kabutingting, may nakita na ako. Kung makita mo, kumpleto. May power supply siya. Mayroon din siyang mainboard. Diband ang brand nito, mga kabutingting. Kung makikita nyo, yung mainboard ng ating gagawin ay same sila nito. So, hindi na natin kailangan ito. Tatanggalin lang natin dito at ikakabit natin sa dito. Ito, tatanggalin natin to. Yan. Tapos ito. Tatanggalin natin. At ito, kung magkaroon ng pagkakataon na mangangailangan natin tayo nito ay magagamit pa rin natin to dahil ito ay buo. Tatabi lang muna natin siya at subukan nating ikakabit ito. Itong motherboard na ito dito. Gaya ng sabi ko ay disaksak lang ito dahil pareho naman silang diban. So sasaksak natin dito yan. Okay, sasalpak natin. Okay, pareho. Pasok na pasok. At talagang tinadhana sila na sila ay magkita sa pagkakataon. Ngayon, kung makita nyo, ito yung LVDS ng ito. Tatanggalin natin to siyempre. Okay. Ngayon, pag natanggal na natin, siyempre may LVDS din itong ating motherboard. So, ikakabit natin dito. Dito, ikakabit natin. Okay. Okay, pasok na pasok din mga kabutingting.
At kung makikita nyo, ang pagmumukha nitong ating motherboard ay maliit lang din lang naman. Compare dun sa original na parektanggi lang itsura, ito na may kwadradong paganyan. At kung makikita nyo itong motherboard na ito ay mayroon siyang wifi module na meaning ay smart TV na siya. At mayroon na rin siyang LAN na kung titignan mo, yung dati nating board ay wala siyang ganong katangian. Wala siyang ganong katangian na siya ay smart. Ito talagang ang katangian niya ay smart, may LAN dahil siya ay talagang matalino kaya smart. Okay mga kabutingting, kung makikita nyo, yung kanyang pindutan at yung kanyang sensor ng remote ay parang magkaiba rin. Ngayon, modify na lang ang gagawin natin kung sakaling ang motherboard na ito ay aakma. Kaya kung makikita nyo naman ang kanyang sensor ay kakaiba rin at ang kanyang pindutan. So, kailangan mai-modify natin na magamit yung kanyang original na sensor, i-connect dito sa kanyang converting smart sensor na para gumana ito. Plus pati ito dapat papagana rin natin para original din ang datingan dahil siya ay smart TV. Okay, isalpa ko muna at titistingin natin kung talagang akma ba ang pagmumukha ng motherboard. Ito na mga kabutingting, naikabit ko na. Kung makita nyo, temporary ko munang nilagay ang board na yan para matesting natin kung okay na itong okay yung motherboard na inilagay natin. Okay? Kung makikita nyo, yung kanyang mga wirings, same naman. Dahil salpak naman sa kanyang connection. Kung makikita nyo, naikabit ko na siya. Ito yung kanyang wifi module. Kung makikita nyo, naka-standby na siya. Ngayon, itatayo natin at siyempre, para malaman natin na talagang smart na siya, lalagyan natin siya ng LAN cable para matesting natin kagad siya sa smart kung okay ba talaga. Okay, itatayo ko muna para masilayan natin ang kanyang kagandahan. Okay, naitayo ko na. Ayan, patagilid. Lagyan natin. Okay. Kung makikita nyo ang kanyang standby ay mayroon na nag-iilaw na yung standby niya. Ngayon, pipindutin natin sa remote para malaman natin kung nagwo-working na yung ginagawa nating Divan 55 inches convert Divan 50 inches ordinary board TV convert to smart TV board. Okay? Switch sa remote. Kung makita nyo, nag-blue na at lumabas na yung kanyang brand name, Divan. So, walang issue sa board na nilagay natin dahil Divan nga naman yung nilagay natin. Okay? At nakalagay siya sa AB. Kaya sasalpakan muna natin siya ng RCE para matesting kung gumagana ba yung kanyang RCE. Kung makikita nyo, ang kanyang likod ay magulo pa kasi hindi ko pa naman yan sa pinipix. So kakabitan natin siya ng RCE dito, titignan natin kung gagana ba ang kanyang RCE cord. Ayun. Kung makikita nyo ay nagsasalita na siya. Kung makikita nyo mga kamutingting ay mayroon ng kainaan natin baka tayo ay ma-copyrights. Kung makikita nyo sa laki ng TV ay okay naman. Okay, may screen na siya. Okay, atin munang testingin yung kanyang smart kung active na ba talaga ang smart TV nito. Okay, nakalagay na yung LAN sa likod. Titignan natin kung
Yun. Okay mga kabuting-ting. Lumabas ang YouTube. So meaning smart na. Okay, matutuwa na si customer nito. Gawa ng ang kanyang TV ay smart na. Okay, si-search natin siya sa ating paborito at idol. Ayan, idol din natin yan mga kabuting-ting. Panoorin natin yung kanyang vlog. Pero hindi natin masyadong bubukos, baka tayo i-copyright. Kahit sabihin natin na idol natin yan, pag tayo ay, okay, kita nyo mga kabuting-ting? Nagsasalita na si idol. Kung idol ko yan, malamang idol nyo rin yan. Okay mga kabuting-ting, smart TV na yung ating ginagawang TV. Okay, ganun lang mga kabuting-ting kapag tayo gumagawa ng TV. Como sinabi ng may-ari na total magpapalit naman ng board, ay smart board na ang ilalagay natin. Yun ang gusto ng may-ari. Wala tayong magagawa. Kung kaya naman nating mag-convert ng board para maging smart TV na ang unit niya, bakit hindi natin gagawin? Kaya okay na rin, pati sounds niya mga kabuting-ting, okay na. At hindi lang yun, meron tayong plano na ipapamigay. Wala tayong issue sa sounds, pati ang sounds niya okay na. Okay mga kabuting-ting, kung makikita nyo, hindi natin masyadong ipupokus yung kanyang screen. Dahil sobrang laki ng screen mga kabuting-ting. Tama lang na happy-happy ng ganyan. Okay, ganun lang kadali mga kabuting-ting. Hindi ko na kailangan ipakita sa inyo kung paano yung pagsalpak or paraan ng paglagay ng board dahil yun ay matrabaho pa. Ako na ang bahala nun. Total, naituro ko na at naipakita ko na sa inyo kung paano ang paglalagay ng smart board na dati ay ordinary at pinalitan natin siya ng smart board para maging smart TV. Okay mga kabuting-ting, are you the problem? If you are not understand yourself, don't forget to like, share, and subscribe. Siyang sunscreen guys. So pag lumabas tayo, perfect siya sa